Well mga kapopong, kumusta? Well, dito sa video na ito mayroon tayong dalawang katanungan na ating sasagutin. Na ang una na nga dito ay sa kung sino nga ba itong tatay ni Izimil na isa rin palang sikat na music artist dito sa Pilipinas. At ang pangalawang katanungan naman ay sa kung sino nga ba talaga ang tunay na masasabi nating hari ng rap o hip-hop dito sa Pilipinas. Well, simulan na natin. Well, actually, bago ko ipakilala at bago kayo magulat patungkol dito sa tatay ni Izimil, ay simulan muna natin ang kwento. Halos 3 araw na ang nakakalipas. Well, dito kasi sa Pilipinas, ay kapag ang isang music artist nag-upload ng kanyang kanta dito sa internet at kapag umabot agad dito ng halos 1 milyong views sa isang araw, ay masasabi natin na talagang agarang itong tinangkilik ng ating mga kababayan. Subalit kapag ang kanta naman umabot ng halos 6.8 million views within 2 days na ang target viewers mga Filipino, ay ibig sabihin hindi lang ito nagustuhan ng mga Filipino, kundi ilang beses rin silang tinamaan ng mga linya meron sa kantang ito. Well, sa madaling salita, ay parang ganito yung nangyari dito sa kanta ni Izimil na Panalo. Na dito sa kantang ito talagang mararamdaman mo na kahit mayroon siyang galit dahil doon sa kanyang na-experience dito sa Pilipinas, ay still ang hahangaan mo naman sa kanya ay patuloy pa rin niyang sinasabi kung gaano siya ka-proud bilang isang Pilipino. Well, actually doon nga sa Ilocano part ng kanyang kanta, ay actually hindi niya tinuloy yung salita doon na okay. Dahil kung itutuloy niya kasi ito isa kasi itong klase ng bad word sa Ilocano na alam naman natin na mahigpit itong ipinagbabawal doon sa mga artist na sumasalang sa wish bus. Well, anyway, dumako na tayo sa kung sino nga ba ang tatay nitong ni Izimil na isa rin palang sikat na artist dito sa Pilipinas. Actually, kahapon kasi na yung artist na aking fina-follow sa Facebook nag-post ng pasasalamat doon sa mga taong nag-post at nag-like doon sa kanta ni Izimil na Panalo. Well, dahil nga dito bigla na lamang akong napaisip sa kung bakit nga ba nagpapasalamat itong Pinoy artist na ito, kaano-ano nga ba niya itong si Izimil? Subalit noong mga panahon naman na binasa ko na yung comment dito sa post na ito, ay bigla na lamang akong nagulat noong may nag-comment ng congratulations sa iyong anak, Paul Sapiera. Yes mga kapopong, ang tinutukoy ko ang tatay ni Izimil itong si Paul Sapiera. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, itong si Paul Sapiera ang vocalist ng bandang Rockstar na kumanta naman ng kantang Part-Time at yung kantang may title na Mahal Pa Rin Kita. Yes mga kapopong, yung may opening lyrics na di maamin ng damdamin na ngayon ay wala ka na sa aking piling. Well, to confirm nga kung tatay nga ba talaga ni Izimil itong si Paul Sapiera, ay nagdesisyon akong bisitahin yung Facebook page ni Izimil at dito ay binasa ko yung notes na ginawa niya dito. Well, dito nga ay binanggit niya na isa siyang half Filipino at half Caucasian na ipinanganak noong July 27, 1998. Na hindi man niya specifically sinabi yung mga pangalan ng kanyang mga magulang dito, ay binanggit niya naman dito na ang kanya daw parents napabilang sa rock and roll scenes dito sa Pilipinas. At nabuhayan ako ng loob noong nabasa ko itong article na ito from Metro Headlines na dito isinulat nila na anak nga raw talaga ni Paul Sapiera itong si Izimil. Well, talagang masasabi talaga natin na father like son. Na mayroon man silang magkaibang genre sa musika which is hip-hop dito kay Izimil, ay masasabi talaga natin na parehas talaga nilang minahal ang musika at ang pinakamahalaga both of them ay proud na proud bilang isang Filipino. Well, anyway, dumako na tayo sa pangalawang katanungan. Sa kung sino nga ba talaga ang dapat hirangin na hari ng hip-hop dito sa Pilipinas. Honestly mga kapopong, lumaki ako na minahal ko talaga ang mundo ng hip-hop dito sa Pilipinas. Na namulat ang aking mga mata sa mga local artists like Death Threat, Andrew E, Francis M,
at iba pang mga local at underground hip-hop artist dito sa Pilipinas. Na isa rin ako sa mga nakasaksi na noong taong 2006 ay dito nagsimula na unti-unting humina o tumamlay ang hip-hop dito sa Pilipinas dahil sa pagpasok ng iba't ibang foreign artist dito sa Pilipinas na minahal ng mga Pilipino. Actually noon talagang naramdaman ko na posible na talagang matapos unti-unti ang generation ng hip-hop dito sa Pilipinas. At kailangan nating tanggapin na every generation naman talaga may kanya-kanyang taste sa mga Pilipino sa mga genre o iba't ibang uri ng musika. Subalit noong nagsimula naman itong rap battle among different hip-hop artists dito sa Pilipinas, ay aminin natin na isa talaga ito sa nagsalba ng hip-hop dito sa Pilipinas. Na kung saan ay dito nakilala ang sobrang daming underground hip-hop artists na sa ngayon sobrang sikat na. Well, dahil nga dito sa rap battle specifically dito sa Flip Top, ay parang naging domino epekto na kung saan kahit yung mga rap artist na hindi sumalang dito sa Flip Top ay nagkaroon uli ng mga taga-suporta dahil sa pagkakaroon ng ating mga kababayan ng motivation o thoughts na maganda rin pala talaga makinig sa mga local hip-hop songs dito sa Pilipinas. Subalit, ang medyo nakakalungkot naman kasi ngayon based on my own observation, ay bihira na lang ulit tayo makarinig ng mga kanta na ang subject patungkol sa pagiging proud Pilipino. Na ang karamihan kasi ng mga kantang nagagawa ngayon ay patungkol sa patama o pang-aaway rin ng ibang artist. Pero kahit papaano naging daan na rin naman ito upang mas subaybayan sila ng mga taong sumusuporta sa kanila. Well, yun nga lang, ay kapwa Filipino naghahatakan pababa. Kaya't hindi na ako magtatakas kung bakit ngayon sobrang sikat itong kanta ni Izzy-Mil na panalo dito sa Pilipinas. Nandito ay pinatunayan niya na posible pa palang tangkilikin ng ating mga kababayan ang mga kanta na patungkol sa pagiging proud Pilipino. And to answer who should be the one na dapat maging hari ng hip-hop dito sa Pilipinas, actually there's no specific person talaga na dapat ang bigyan natin pugay at parangal ay yung mga taong gumagawa ng paraan upang maisalba ang isang genre na muntikan nang mawala noon. Well, pero para sa'yo, may isang Filipino artist ka ba na kaya mong tawaging hari ng hip-hop dito sa Pilipinas? Well, syempre gusto ko malaman yan at sagutin mo rin kung bakit. At para naman dito kay Izzy-Mil, ay sobrang raming salamat sa kanta mong ito na dahil dito biglang nabuhayan ng maraming Filipino na maging isang proud Pilipino. Well, kayo mga kapapang, ano masasabi niyo dito kay Izzy-Mil at doon sa kanta niyang panalo? Well, gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto rin magpa-shoutout o mag-request ang video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!